Welcome sa ating cell group system. That's the first lesson sa ating cell leaders training. Okay. So, ito ay training para ang mga workers ng JGIA ay maging mga epektibong mentors. Sabihin nyo, mentors. Mentors. Sabihin ng mentors, meron kayong gagabayan. Meron kayong tutulungan. Okay? Titingnan natin sa hapon na ito, ano ba talaga ang cell group sa harapan ng Panginoon. Ang cell group system ay system. Sabi ko, ano ba yung ibig sabihin ng system? Paraan, pamamaraan, or modus operandi. Okay? Mas naiintindihan niyo ba pag modus operandi? No? Ayun yung mga ginagawa, no? Yung mga paraan, sistema. Ang cell group system ay paraan at ito ay patungkol sa paggawa ng mga alagad ni Jesus. Okay. So, modus ito. Ginagawa ito para makagawa ng mga tagasunod ni Kristo. Okay? Na yung isa, kita naman natin, no? Okay, yung isa, nakapag-disciple siya ng tatlo. Yung tatlo, na-disciple niya, nakakuha din sila ng tigagatlo. At lahat yung siyam na yon, silang ngayon ay humahayo sa iba para kumuha pa ng mga disciples. Amen? So, kaparaanan yan, making disciples. Making disciples. Okay. Bakit? Bakit gagawin natin yan ng mga taga-JGIA? Kasi yan po ay sinabi sa Matthew 28:19. Let's read. 1, 2, ready, go. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Utos siya ng Panginoon. Okay? Hindi lang inutos sa atin na, sige, mag-evangelize kayo. That's one half of the commission, no, na sinasabi sa atin o bilin sa atin. Ang second part is make them disciples. No, hindi tayo makokontento hanggat hindi yan sumusunod sa Panginoon. Okay? So, ang paggawa ng mga alagad ay higit pa sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pagkatapos tayong mangaral ng Ebanghelyo, magdidisipulo tayo. Okay? And the God-given mandate sa atin, to Gia, 1, 2, ready, go. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Yan po ay alam na alam natin, nakapikit pa lang. Mga kapatid ko, I pray na pagtapos ng ating cell leaders training, hindi lang nasa isip natin, nasa puso na natin, na kahit pagbalik-balik na rin tayo, nasasabi natin yung mandate sa atin ng Panginoon. Okay? Sige nga, one more. 1, 2, ready, go. Basahin nyo. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He will give you. Okay. Go, bear fruit. Humayo, mamunga, evangelism yan. Okay? Fruit remain. Yan yung panatilihin natin ng ating bunga. Ang ibig sabihin yan, mag-disciple tayo. Alam nyo, kung hindi tayo mga disciple, wala na tayo dito noon pa. Uma-attend lang tayo ng Sunday. Pero why are you nagre-remain kayo? Ba tayo nagre-remain? Kasi po, may nagdi-disciple sa atin. Amen po ba? Napakahalaga. Last Sunday, ang report sa akin, 211 yung umattend. Siguro kanina, parang ganon din, hindi ko pa alam. But 211. Okay? Will they remain? 211? O ilang percentage ang mag-remain kaya sa kanila? No? Makakasiguro tayo na mag-remain sila kapag dinisciple natin sila. Amen? So, napakahalaga po ng discipleship na dyan natin ginagawa sa cell group ang discipleship. Kaya nga, napakahalaga, lagi kong sinasabi, nasa small group na po ba kayo? Nasa cell group na po ba kayo? Kasi mahalaga. At dalangin ko na mindful kayo doon sa katabi ninyo pag Sunday, iniisip nyo, nasa cell group na kaya ito? Nasa cell group na kaya ito? No, alam niyo 'yon, yung alam natin yung kahalagahan
nang tayo ay ma-disciple. Si Jesus po ay gumawa ng mga alagad. Jesus made disciples nung nandito siya. Yan ang isang ginawa niya. Okay? So, basahin natin ang Mark 3 verse 13 to 15. 1, 2, ready, go. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya, at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 at tinawag niya ang mga apostol. Hiniran niya ang mga ito upang makasama niya at nasugo upang mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Okay, si Jesus, tumawag siya at pumili siya. Napakaraming sumusunod sa Panginoon, multitudes. Pero nagpasya siya na pumili ng 12. Actually, yung 12 yan ay may inner core, si Peter, James, and John. Na parang yun ang kanyang small group or BCC na naniniwala ako na siyang pinamamahala niya din ng may tagagalawa sila. Okay? So, pero lahat yan ay lagi niyang kasama. Okay, pinili niya, okay? Bakit niya pinili? Bakit niya hinirang? Para ito ay makasama. To be with Him. Okay? Mahalaga po sa discipleship, yung ating dinidisciple o tayo ay lagi nating, alam niyo, meron tayong leader. Nakakasama. Mahalaga yung may nakakasama tayo dito. Okay, nakakasama, yun ang ginawa nating Panginoon at isinugo upang mangaral. Pero to be with Him, tinuruan niya eh. Actually noon, paano mag-disciple, laging kasama araw-araw. No, hindi sila nakaupong ganito, no? Kundi talagang kung ano yung ginagawa ni Jesus, nakikita nila. Kaya nga napansin nila si Jesus, no? Ay, ba't ganun? Ba't nagpipray yun? Maya-maya, gumagaling na yung pinagpipray. Kasi nakikita niya nagko-quiet time si Jesus, ano? Na-intriga talaga sila sa nakikita nila kay Jesus. Kaya ang agang gumising. Madaling araw pa lang, nakikita nila si Jesus. Kaya nga, ang ano nila ay turuan silang mag-pray. Turuan silang mag-pray. Kasi nakita nila, there is so much power in prayer. Nakita nila kay Jesus. Kasi kasama sila ni Jesus. At hindi lang sila tinuruan ni Jesus, kundi isinugo sila. They were sent out. Okay? Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Okay, gusto niyo ba yan? Oo. Makakatanggap tayo ng ganyang kakayahan at kapangyarihan kapag sumasama tayo sa Panginoong Jesus. Amen. So, that's the way Jesus made disciples. Okay? Sabi nga niyan, ginamit ni Jesus ang halos lahat ng mga taon niya. Ilang taon? 3 taon. Finish contract siya. Done siya. In 3 years, no? Yung sa pagde-disciple ng isang maliit na grupo na may 12 people. Okay? Kapag disciple siya, no? Okay? And, ano pa, itinalaga ni Jesus, yung 12 na yon na makasama niya, okay, mayroon siyang malapit at personal na kaugnayan sa kanila. Karoon sila ng friendship, intimacy sa isa't isa, okay, magkakilala sila, kinilala sila ng Panginoon, tinuruan sila, pinangaralan, pinagsasabihan, okay, and ipinakita niya ang kanyang buhay sa kanila. Ngayon, pinahayo sila ni Jesus para i-apply. Sabi niyo, i-apply. I-apply. Ayan, para i-apply yung mga natututunan. Ganon din sana tayo sa church nating ito. Halimbawa, kanina, ang ganda ng mensahe na binigay ng Panginoon. Doon sa cell group natin, pag-uusapan ulit, hindi para ulitin lang yung message, kundi ano yung gagawin natin? Ano yung ganda ng message, nakaka-encourage naman. Mapapalakas tayo dito kung gagawin. Okay? Kaya, mahalaga talaga yung pag-a-apply, okay? At sila'y bumabalik kay Lord para mag-report. Ayan. Kayo ba? Nag-report kayo after a while sa ating leader para mag-update? Okay? O ang leader natin ng habol sa inyo,
anong update nyo? Okay, bumabalik sila para mag-report sa Panginoon. Okay, may pagsasanay, ang 12, hindi lang tungkol sa pagsasagawa ng ministry. Okay, hindi lang yun ang natutunan nila kay Jesus. Alam nyo, ang natutunan nila kay Jesus ay ang continuous intimacy with Jesus. Napakahalaga po talaga yung pagiging malapit natin, pagiging close natin sa Panginoon. Alam nyo, napakahirap niyan. Kasi kumadali yung ginagawa natin lagi. Na, kino-contest yan sa atin ng ang kaaway. Hanggat maaari iaalis tayo sa ating intimacy sa Panginoon. Yung araw-araw natin, ewan ko lang kayo, no? Pero ang tindi ng labanan na dyan, okay, kung napapansin ninyo, sabihin natin, nabibisi talaga tayo eh. No? Paano naman? Ang dami kong pinapakain. Paano naman? Ay, oo naman talaga, oo naman lahat yung mga lesson na yan, mga reason na yan, pero priority pa rin. At bakit priority? Kasi alam ng Diyos, pag nakalapit na tayo sa Kanya, we will be touching His grace and mercy na kakailanganin natin para sa buong araw. Amen. Talo tayo pag hindi tayo nakapasok sa presensya ng Diyos. Amen. Alam niyo, nakapag-enjoy sa presence ng Lord. Kanina sa quiet time ko, talagang nabless ako sa Panginoon. Psalm 84. No? Talagang in-encourage ako ng Panginoon na mag-enjoy sa presence niya kasi sa presence niya talagang there is so much rest, there is so much strength, no? Walang katulad sa presensya ng Panginoon. Amen. Na-appreciate ko, no? Salamat po sa Panginoon. Nakakapagod ang mga bagay-bagay sa mundo na ito, no? Kahit na nga po minsan dito sa church, ang daming ginagawa. Pero praise God, andyan ang Panginoon. Hallelujah. Ang early church, yung mga unang mga naging disciples ni Jesus, nung umalis na si Jesus, early church na sila, no? Nung dumating na ang Holy Spirit. Okay? They also made disciples. At alam nyo, chinampion talaga yan ni Paul kay Timothy. Okay, ang sabi dyan, let's read, 1, 2, ready, go. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na nakakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Yan ang bili ni Pablo kay Timoteo. Na-reach out niya si Timothy. Talagang na-share niya, tapos talagang tinututukan niya si Timoteo. Okay, at sabi niya kay Timoteo, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaan. Sabi mo, mapagkakatiwalaan. Alam nyo ba na kayo yon? Sa English yan, faithful. Kaya kayo nandito. Okay? Sabi, ituro mo yan sa mapagkakatiwalaan na makakapagturo rin sa iba. Uy, ganyan kayo tinitingnan ng Panginoon. Kaya niyong magturo sa iba. Alam nyo, hindi kailangang napakagaling mo. Available ka lang. Tsaka faithful ka lang sa Panginoon. Amen? Hindi ang usapan dito ay magaling ka. Okay? Kundi mahal na mahal mo ang Panginoon. Okay? Para makakapagturo rin sa iba, anong maituturo mo? Yun lang nararanasan mo. Madaling ituro yung nararanasan. Okay? Dito po naman ay talagang hindi lang tayo puro yung ganitong mga academic or ano ba yon, yung alam nyo namin, knowledge kayo, hindi po gano'n ang turo lang natin, kundi gusto natin na nararanasan ninyo. Okay? So, maituturo nyo ang mga natutunan nyo at ipagkatiwala nyo yan sa iba na faithful, yung mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Okay, yan po yung inaasahan sa atin. Tingnan niyo po itong illustration na to. Si Paul, ni-reach out niya si Timothy. Yan sabi niya, Timothy, yung mga itinuro ko sa iyo,
ipangaral mo yan sa mga mapagkakatiwalaan. Amen? So, nakakuha siya ng parang siya, yung natin, small group. And then, yung small group natin, ay, ganun lang naman kasi, nag-overflow lang kung anong meron sa taas. Okay? Hindi naman natin kailangang tayo ay gumagawa pa ng sarili natin. Okay? Kung ano yung natatanggap mo, yun din ang ibigay mo. Okay? Kaya mahalaga talaga na naiintindihan natin ang konsepto ng cell group para ma-appreciate natin talaga siya. Okay? So, Paul, Timothy, then faithful men. Amen? So, payag ba kayo? Faithful men kayo? Amen. Talagang pangangatawanan nyo ba yan? Amen. Amen? Okay. What a privilege. Sabi nga ng John 15:16. Hindi ako ang, Hindi ako ang pinili ninyo. Ako ang pumili sa inyo. Yung katabi mo, pinili yan ng Diyos. Okay. Praise God. Nagkamali kaya si Lord? Hindi, Okay. So, yun nga pinili at itinalaga. Wala kang magagawa. Diyan ka nakatalaga. Okay? Payag ba kayo? Amen. Nakatalaga tayo sa paghayo at pagdidisipulo? Amen. Promise. Talaga. Sige, tulungan tayo ng Panginoon. Masaya po ito pag ginagawa talaga natin. Amen. Amen. Next. Sa Old Testament din, nahayag din dyan yung strategy ng cell group system. Kaya nga talagang wala tayong ligtas, nagtanong yung tanong na yan, why do you sit alone? Yan ay tanong ni Jethro kay Moses. Okay? Kasi, sabing ganon, nang bumisita si Jethro kay Moses, na pinapangunahan ni Moses ang mga 2 milyon lang naman na mga Israelita ang nililid niya noon. Okay? At alam niyo po ba na araw-araw, marami sa kanila may problema, katulad natin may problema. At araw-araw pumipila yan sa kay Moses para manghingi ng payo. Ng tulong, humingi ng tulong. Halimbawa, 50% na lang talaga po yung may problema. So, 1 milyon yung napila. At madaling araw pa lang po, nag-uunahan na sila sa pila. Walang online pa noon. Okay? Parang ang hirap naman, wala nang ibang magawa si Moses, kundi ang magbigay ng payo, ng tulong, Nakita yan ng kanyang biyena na si Jethro. Sabi sa kanya, bakit ginagawa mo ito para sa mga tao? At bakit mag-isa mo itong ginagawa? Why do you sit alone? Pumipila sa iyo ang mga tao mula umaga hanggang gabi. Sinabi ni Jethro, hindi tama ang pamamaraan mong ito. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo at ang mga taong ito. Napakahirap nito kung ikaw lang. Okay? Anong payo sa kanya? Pumili ka ng taong tutulong sa iyo. Dapat meron silang kakayahan sa paghukom, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi tumatanggap ng suhol. Okay? Gawin mo silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 100, 50 at 10 tao. Sinunod ni Moises ang ipinayo sa kanya ng kanyang biyenan. Okay? At doon na po nagsimula yung pag-groupings. Alam nyo, sa room na ito, merong isa o ilan na kayang mag-handle ng 100. Meron ang kakayahan niya ay 50. Meron ang kanyang kakayahan ay 10. Meron ang kakayahan ay 5. Pero hindi tayo papayag ng isa lang. Maring isa ngayon, pero alam niyo yon, dumadami as time goes by. Amen? Meron tayong kakayahan na makapanguna. Amen. Ulit, dahil hindi magaling ka, kundi dahil
ikaw ay passionate sa Panginoon. Ayan ba ang gusto ng Panginoon? Eh di sige. Amen? Alam nyo, ulitin ko, nung pumunta po ako ng Qatar, talaga pa, sabi ko, Lord, kaya ko ba talaga to? Ang mga tuturuan, mga professional, doktor, arkitekto, engineer, halos Diyos ko, nung nalaman ko, yung gusto kong lumubog. Parang, pag tinitingnan ko yung sarili ko, hindi ko kaya. Pero, sabi ko talaga ba, Lord? Di sige na nga, Lord. Pahala ka na nga. Sumunod na lang ako kay Lord. Wala akong magawa. Sumakay sa aeroplano. Ayoko. Takot na takot ako. Pero wala akong magawa. Sumakay na rin ako ng aeroplano. Kasi nga po, I'm very passionate with God. Alam nyo, pagtatayo ako doon, parang hindi naman ako. Talagang andon talaga ang Panginoon. Kapag inihakbang mo ang sarili mo sa pagsunod, makikita mo talaga ang pagsama ng Panginoon. Amen? Hindi ko sukat akalaing mangyari yan. Nagte-training pa lang din kami. Siyempre, di-train kami, no? Ibang bansa yan. Ang mga kasama ko, Bishop, Elder Nangia. Sabi ko, bakit ako nandito? Diyos ko, pandit-lit ng aking tingin sa sarili ko eh. Pero, alam mo, sabi ng Lord, I want you to join this group. English pa, ha? Sapsakan ni Lord. Sige po, Panginoon. Halos talagang gustong-gusto ko nang umuwi. Kasi sobrang, alam mo yon, sobrang intimidated ako. Pero, praise the Lord po. Mga kapatid ko, nandito ka para gamitin ng Panginoon. Okay? Ang gagawin mo lang, minsan sabihin mo hindi mo kaya. Minsan sasabihin mo, talaga ba? Ihakbang mo lang ang paa mo sa pagsunod sa Panginoon. Makikita mo talaga, magaganap ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Pinakahuli kong experience, naging ka-partner ko pa si Nanay Emmy. My God! Hangang-hanga ako Nanay Emmy, magturo. Galing talaga, fan na fan niya ako eh. Tapos, maririnig niya na ako magturo. Diyos ko, ano kaya sasabihin niya sa akin? Pero, as I just obey the Lord, alam nyo, talagang, sinasabi nga ni Nanay Emmy, that's the, pinaka-masaya at pinaka-fruitful na trip niya, kasi kasama daw niya ako. Oh naman! Praise the Lord! Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ako masyado, hindi ko lubusan talagang mapaniwalaan yung mga ginagawa ng Panginoon kapag pala sumusunod sa Diyos. Kahit nasa tingin mo talaga hindi mo kaya, parang kulang ka, pero it's because you are so passionate to obey the Lord. No? Mga kapatid ko, I pray, we will be so passionate na maging totoong disipulo ni Kristo. Kasi pag totoo kang disipulo, tunay, makakapag-disciple ka. Yun lang po. Okay? Pag tunay kang sumusunod, yun ang ibig sabihin ng alagad, ng disciple, sumusunod sa Panginoon, kakayanin natin yung kaninang yung isa, naging 3, tapos naging 9, at multitudes na ang nare-reach out. Amen po ba? Amen. Kaya ka nandito, pinili ka ng Panginoon. Amen. Alam niyo po bilang pastora, nakikita ko 200. Sabi ko, Lord, paano ba? Parang, alam niyo yun, ipagsusulit sa Panginoon. Kaya napakalaki ng tulong ng mga cell leaders, ng mga small group leaders, no, para alagaan, para i-attend yung mga taong ito. Sayang talaga, ipinasok na ng Panginoon sa lambat. Huli na! Kaya lang, kaya ko ba yan? Ako'y sinisikap ko lahat kausapin. Kulang pa rin. Pero pag kasama ko kayo, kayang-kaya, no? Baka magdalawang service nga tayo eh. Okay. That I pray. We will be faithful disciples ng Panginoon. Okay.
may tatlong layunin ang cell group. Dito mo malalaman, cell group ba itong kinabibilangan ko? Okay. Dahil sa cell group, may experience mo dyan ang pag-ibig ng Diyos, may experience mo dyan ang kapangyarihan ng Diyos, at may experience mo dyan ang katotohanan ng Diyos. Sounds familiar? Sa diin natin to napapakinggan. Pero hindi lang sa diin natin to dapat nararanasan. Dapat ito ay nararanasan sa ating mga cell groups. Okay? Sa ating mga corporate Sunday meetings, prayer meetings, okay? We experience God. Amen. Kaya mga kapatid ko, ini-encourage ko kayo, kaya sila aaten ng cell group kasi may nararanasan sila sa Panginoon. Hindi ikaw ang nararanasan, ang Panginoon ang nararanasan. Amen. Kaya mahalaga po talaga na mapag-aralan natin ang cell group. Pangalawa, nakakapag-build up tayo ng healthy family lifestyle. Ang dating word dyan, healthy community lifestyle. Medyo parang hindi ko masyadong mag-gets, pero kaya nilagay ko family lifestyle. Kanina nagsabi niya kung ano ang cell group para sa kanya. It's like a family. Amen? Okay, na kung saan there is love, forgiveness, encouragement, prayers, may mga nagbe-bless tayo to one another. Ako nga, lagi ako may pasyomay. Ay. O, naawa ako sa mga cell group ko, ang papaya, paborito nila ang siomay. Gusto ko namang ngitian nila ako pag Okay, and then, malalaman na cell group yan kapag may paglago ka. Kapag dumadami kayo. Pag hindi yan dumadami, hindi yan lumalago, hindi yan cell group. Baka grupo ko lang yan. Hindi grupo ng Lord. Discipleship group kasi yan eh. Amen po ba? Yan ang inaasahan na nangyayari sa cell group. Kaya mahalaga na nananalangin tayo ng mga leader. Be a small group leader or a cell group leader, kasi may kaibahan po talaga ang small group leader sa cell leader. Mamaya malalaman natin, ay, hindi pa pala ako cell leader. Sanay lang tayo magtawagan ng cell leader, gano'n, Pero, i-define pa rin natin talaga, ano ba talaga ang cell group. Okay, naiintindihan po ba natin bakit may cell group? Okay? Para ma-experience ang Diyos, para makapag-build up ng healthy family lifestyle, and for growth and multiplication. Praise God. Okay, paano naman nag-ooperate o tumatakbo ang cell group? Okay, paano? Ang cell group ay binubuo ng isang namumuno at ng kanyang mga kasapi na kanyang mga bunga. Ideally, ganun po. Okay? Ang namumuno, delegated authority yan ng pastor. Hindi ka pwedeng basta ako, sa leader ako. No. Kumbaga, ako ang dapat nag-meet sa inyo, pastor, kaya lang hindi ko na kaya. Pwede ba, Nicole, ikaw na parang gano'n, no? So, it's a delegated authority. Kaya napakalaki ng kapangyarihan ng mga cell leader, small group leader. Okay? Namumuno at mga kasapi. Ang kasapi ay ideally, bunga mo. Humayo ka, tumanggap sila sa Panginoon, at ngayon inaalagaan mo sila. Pero dito sa ating church, hindi masyado yan. Meron yan, praise the Lord. Pero ang marami dyan, yung mga dumating sa church, no? Tapos, oy, pakiano mo na to. Ganon. So, ayun po. Pero alam nyo, pinakamaganda, nahayo tayo, may anak tayo. Sino na dito ang may anak spiritually? 1, 2, 3, 4. O yung iba, ano yan? Mga tiyahin. Mga tito. O, thank you na rin sa inyo. Diba? Pero, maganda rin na tayo ay humayo. Tayo ay manganak. Yun po talaga yung ideal. Kaya yon. Sabihin mo sa katabi mo, kaya yon. Oo, yun talaga yan eh. Oo, yun talaga yan. Na
sinabi ko sa inyo, napakasarap naman ng may anak. Napakasarap ng may anak. Okay? Ang cell group ay may pagtitipon minsan sa isang linggo, once a week. Sabihin nyo nga, once a week? Once a week. Sa loob ng 2 hours. Then, merong fellowship, worship, instruction of the word na nagaganap doon. Okay, sino dito ang may cell group? Small group, cell group. Okay. Sino dito ang nagmi-meet? Okay, ayan. Hindi nagmi-meet? Sino ba cell leader mo? Hindi kami ni-meet ng cell leader mo? Oo. Ang usapan natin dito yung may cell leader ka. Ha? Yung may cell leader ka, ha? Oo, yung cell leader mo, mini-meet ka. Okay, sino dito ang weekly? Oo. Yun ang, gusto natin kasi, ito kasi talaga yung turo sa atin, ano? Okay? Once a week. Alam niyo si Jesus nga, araw-araw niyang kasama. Tayo, once a week na nga lang eh. Tapos hindi pa magmi-meet. Paanong discipleship ang mangyayari dyan? Okay? Naintindihan niyo po ba na napakahalaga po talaga? Kulang po kasi yung Sunday natin. Kulang yon. Ang ganda-ganda ng message kanina, sabi, pasama, pahirap na ng pahirap ang buhay natin ngayon, kaya kailangang palakas tayo ng palakas, spiritually speaking. Okay? At pag-pray natin yung cell group na yan, nakakatulong talaga sa atin. Amen? Okay. So, ideally, I pray po na magkakasundo talaga tayo yan kasi 37 years na tayo no, sa December. No? Ganyan na po ang turo eh. Hindi po siya nagbabago. Okay? Kasi discipleship po yan. Okay. Hinihikayat ng namumuno ng mga kasapi na magbahagi ng ebanghelyo. Ayan, ang isa pang neglected na ginagawa ng cell group ay yung pag-i-evangelize. Okay? So ngayon, hayaan yung talagang i-emphasize natin na yan, bakit may cell group ay para talaga we go and bear fruit. Okay? Nagtutulong yung cell group. Huwag po tayong kontento na tayo lagi, sige nagmi-meet naman linggo. Ay, nakaka-bored din po yung ganon kapag hindi natin ginagawa yung pinaka-objective natin. Paano ba gagawin ng ebanghelyo? Nagtatanim na lumuluha. Nagpipray. Ang ganda-ganda ng sharing sa amin sa band servants. Sabi niya, ang natutunan ko kay Pastor Anthony nung nag-workshop, sabi niya, ako naman po ay kung sa care at sa share naman ay ginagawa ko. Abay, binibigyan ko pa ng yung kanyang hinahayuhan, Yung pala kulang siya sa prayer, kaya napapansin niya, parang hindi naman nagko-commit itong aking Alam nyo, she began to pray Aba, nagkaroon ng pagbabago. Nagulat siya sa mga pagbabagong nakita niya dito sa dalawang hinahawakan niya. Mga kapatid, ang isang mahalaga, sabi niyo mahalaga. Ang unang ginagawa sa cell group natin, kung tayo ang leader, nananalangin tayo. Hindi natin kaya pong magbago ng buhay. Kaya itinuturo sa atin ang prayer. Kaya hanggang ngayon yan ang laging encouragement sa akin ng Lord kasi po, ang dami ko na pong ginagawa sa totoo lang. My God, talaga po, magtatanim tayo na lumuluha, tapos kapag ginawa natin yan, may ani ng tuwa. Masaya pag umani tayo. Amen. Kaya, hinikayat namin kayo mag-attend ng prayer meeting. Sama niyo yung mga cell group niyo para matuto pa talaga tayong manalangin ng manalangin. Amen? Sige na, i-invite niyo sila. Wala akong ibang aasahan kundi kayo. Invite niyo sila para matuto silang mag-pray. Okay? Pag nagtatanong ng may pagluha, may pag-aaning may tuwa. Okay?
aalis, na lumuluha, may dalang binhi. Ayan, kaya tayo nagtitraining ng 3-minute gospel, 3-minute personal testimony. Okay? Para bumalik, pag senior mo yan, babalik ka. Sabi mo, babalik. Babalik ka ng masaya. Okay? Na may daladalang ani. Kaya nga, I pray, papaniwalaan natin itong sinabing ito ng salita ng Diyos. Marami kasi ang naririnig ko sa atin. Paano ba talaga yan? Talagang, hindi ako hindi ako makapanganak-panganak. Parang yung sinisharean ko, sige, balik lang din tayo dito. Kasi, yan ang Word of God Amen? Totoo ba to? Hindi. Totoo ito. Kaya, talagang, i-ano natin ang ating mga sarili. Sabihin natin, Lord, sabi mo pag lumuha kami, kapag nanalangin kami, si Kuya Ben Baluyot, yung pinaka-author nitong ating SOW, sasabihin niya, naabutan ko pa kasi yon, sasabihin niya, 2 weeks kayo mag-pray. 2 weeks. Pag-pray mo yung gusto mong sharean, 2 weeks. O pagkatapos ng 2 weeks, sige na, puntahan nyo na, mag-share na kayo. Tatanggap na yan. Amen? Kaya, I pray na tayo po yan ang isang matututunan natin ngayon sa ating cell group. Hihikayatin tayo na magbahagi ng Ebanghelyo according to Awit 126 to 5:5-6. Ang kasapi na nagkaroon ng mga bagong bunga ang siyang magiging bagong cell or small group leader. Kung sino yung kung sino sa members natin po ang nakapag-share, nakapanganak, siya ang leader nun. Huwag mo nang dalhin kay sa cell leader mo. Sa'yo na yun, ikaw nag-share dyan Amen po ba? Okay, so inaasahan natin na tayo po ay makakapamunga talaga. At ang tawag daw po dyan noon dati ay sub-cell, ang tawag natin ngayon dyan ay small group. Small group. Okay. Patuloy na humihikaya tayo sa lahat. Sabihin nyo, lahat. Mamunga ng kaluluwa. Oo. Minsan naisip ko yung kaluluwa. Kasi ang isip natin sa kaluluwa, hindi nakikita no? Mamunga tayo ng mga tao. Kasi pag kaluluwa, parang lang yan, spirit lang yan Baka naman may dinadala kayong mga... Okay. Mamunga tayo ng mga tao na maliligtas. Hallelujah. Okay? Masaya. Sino dito ang masaya? Yung, alam niyo, dahil nakapagdala siya sa Panginoon, eto na nga ang strategy natin mag-invite lang kayo pag Sunday. Mag-invite kayo sa Sunday. Bahala na si Lord. Mga kanina, in-invite ni Lobby, tuwang-tuwa si Lisa. Tuwang-tuwa siya. Di ba? Sino yon? Si Lord. Na-encounter, babalikan niya. Di may panibago na naman tayong i-disciple. Amen po ba? Pwede ba sa next Sunday mag-invite tayong lahat? Salamat sa 3 amen. Apat na. Thank you. Mag-invite po tayo. Nakalima na. Okay. Isa pa siguro. Ganyan talaga yung binobomba. Mag-invite po tayo sa Sunday. Kaya mo yan. Hakbangan mo lang. No? Hakbangan mo lang. Makikita mo. Talaga, ikaw ang masaya. Ikaw ang masaya. Okay. Ito ang cell group composition. Unang-una, magsisimula yan sa small group or BCC. Small group BCC. Ikaw ay, ano ba yung C? Cell leader. At saka F, facilitator. Yan. Diyan lagi nagsisimula yan kasi ang leader, tuturuan niya yung dalawa para sila ay kumuha ng dalawa. Okay, pag ang cell group, magiging cell group ang isang BCC kapag nakapag-produce si leader ng 3 magpapacilitate. Okay? 2 o 3.
Ang cell group daw ay kinukompose ng 2 o 3 mga BCCs o small group, okay? At kapag, ayan, 2 BCC yan, ano? Ang tawag dyan, cell group. O kaya meron pang isang F, may 2 M. Cell group ang tawag. Pero halimbawa, pag isa lang ang F at 2 lang ang M, anong tawag doon? Small group pa lang. Okay? So, kailan ka magiging cell leader? Pag meron ka ng 2 facilitator, nagpa-facilitate sa tagagalawa. Maliwanag po ba yan? Amen. So, alam mo na kung ano ka. Small group leader ka ba? O ikaw ay cell leader? Okay. If you are a small group leader, then tayo po ay mag-grow para maging cell leader. Amen. Amen. Huwag po tayong papayag na ang tagal-tagal na nating small group leader. Small group pa lang tayo. Ang Diyos natin is a God of multiplication. God of abundance. God of plenty. Tapos na sila. Pali mga sila, high school, di ba? Tayo ay? Wow, palakpakan niyo yung mga sariling college. Okay. Nagkakaintindihan po ba tayo dyan sa cell group composition? Ayan. So, ang isang BCC o small group, may isang facilitator, may 2 member. At least 2 to 3 members. Anong ginagawa nila? BCC din. Okay? May Bible reading, pina-follow up, tinuturuan mo na din siya agad or ini-encourage na nagbabasa na ng Bible. Okay? Hinikayat mo. Okay? Yan ang kanilang agenda. Pangalawa, C, confession, sharing, openness. Ayan, nakikipag-connect ka na sa kanya, kinakaibigan mo talaga siya. And pangatlo, nagkakaroon kayo ng prayer. Una, kung ano yung pangangailangan nila. At pangalawa, sino pa yung gusto mo na ma-share natin? Okay? Tandaan natin, this is the evangelistic arm and the lifeboat of the church. Napakalaga ng grupo mo. Napakalaga ng grupo mo. Kasi, alam nyo, yung mga bago natin, sila yung maghahakot ng marami. Hindi na nga tayo no? Pero, ako, hanggang ngayon, yung mga pulis, inaano ko sila, pina-follow up ko sila, na-invite natin siya dito Praise God, nag-stay na sila. No? Binigyan niya pa, sinali pa ako sa GC nilang mag-asawa. Sabi ko, Lord, talaga ito na. Talagang, di ba, kakaiba naman yun. No? So ako hanggang ngayon, humahayo ako. Okay? Habang nagsisell group ako, mga kapatid, kasi buhay na. Buhay na natin ito. Pag sinasabi mong, dinadagdag mo na lang, kailangan kasi, i-check, ay, mahirapan ka. Mahalagang buhay na natin ito. Okay? Dito tayo masaya. Amen? And the type of meeting is informal. Pag sa cell group, formal. Okay? Anong mga ginagawa sa loob ng cell group? May welcome, may worship, may witness, may word, may work. Masaya kami sa cell group namin kasi ang dami kong tanong, 3. Oo, ang saya. Ang dami kong itatanong sa kanila para ma-break ang ice nila. Hindi ice, Okay? Pinag-aaralan namin ang salita ng Diyos and we plan for our evangelism. Next meeting namin ay titignan namin gano'n na ba kadami yung cell group namin. Gano'n na ba ang laman nito? Lumalaki ba kami? O kami-kami pa rin? Okay. Paano nagpa-function ang cell group? Wife. Sabihin niyo, wife. Worship, instruction or teaching, fellowship, evangelism. Okay. Mahalagang-mahalaga po, ayan, na may worship. Paano natin malalaman na yung cell group nyo, effective yung worship? Kasi, ang wife ay function ng isang
nananampalataya kay Kristo. Hindi lang doon sa loob ng cell group. Pinagsasaluhan na lang yan sa loob ng cell group. Okay, worship. Ang worship ba, pag nag-worship ba tayo in spirit and in truth? O kanta-kanta lang tayo? Alam nyo, pag ang cell group natin, familiar na tayo, kakatamad na. Kasi wala doon ng Lord eh. Pag nandoon ng Lord, medyo excited tayo. May nararanasan tayo sa Panginoon eh. Kaya mga kapatid ko, eto talaga, binubuhay ko talaga ito ngayon sa band servants, sa cell group ko. We will worship the Lord! Kasi namamagnify ang Panginoon. No? Narinig ko lang nung last Thursday namin sa after cell group, naririnig ko lang naman, yung surap ng worship natin. We need that. No? Mahalaga yung presensya ng Diyos. Okay. At makakapag-worship tayo in spirit kapag mga born again na tayong lahat, converted na, at ang pagsamba natin ay sa katotohanan. Talaga bang nag-worship ka? Kayo na ang ganda ng worship natin. Isang kanta lang yung pagsamba, no? Pero alam nyo yon? Wow, bitin talaga. Tama lang yung pagtayo ni Kaloy kasi nabitin pa ako, tinapos na eh, no? Praise God, dahil ang sarap sabihin sa Panginoon na, Lord, dakilain ka talaga. Tama ba ang sarap ng ating karanasan kanina? Amen. Andoon kasi ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, kahit sa small group natin, ganun ang maging experience natin. Amen? At sikapin natin na dyan sa ating small group, nag-ooperate yung mga giftings, nagpo-prophesy, may speaking in tongues, may nag-i-interpret ng tongues. Doon natin i-operate para madali na doon sa harapan pag ikaw na ay tinatayo na talaga ng Panginoon. Amen? Sige lang, i-discover pa natin ang Holy Spirit when we worship the Lord. Siya ang magbibigay talaga ng touch, ng freshness, ng fire, ng excitement. Amen po? Okay, mamaya may tanong naman dyan eh. Okay. Marami bang praises o napakaraming nagrereklamo? Ganun lang naman yun, no? Pag konti ang papuri, marami ang pagrereklamo. Okay? Then, pinakamatindi, namumuhay ba tayo sa kabanalan? Mahalaga yun na nakikita natin. Okay, ako nga, sita ako ng sita, yung mga damit nyo, o yung mga, diba? Kasama yan eh. Okay? Mga Facebook nyo. Bakit kayo nagpipicture ng mga mukha nyo? Para saan? Lagyan nyo ng verse. Gawin ninyo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo katulad ng mundo. Dapat may difference. Tama po ba? We are living holy lives. Amen po ba? Amen, amen. Kasama din dyan din po ang tithes. Giving tithes, paying our tithes is honoring the Lord. Okay? Parang tahimik. That's honoring the Lord. Mga kapatid ko, hindi kayo magsisisi. Pag in-honor mo si Lord, i-honor ka ng Panginoon. Wow naman si Lord. Hallelujah, hallelujah. Effective ba ang teaching? Naintindihan ba yung preaching kanina? Hindi na nga tayo masyado magtuturo dito sa cell group. Sige na, pag-aralan na lang natin yung message. Anong natutunan mo? Okay? Susundin ba natin? Sinusunod ba? Ayan, malalaman natin kung effective yung ating cell group kapag ito ang nangyayari. At saka may expect ba? Huwag kayong magtampo ha. Sabihin ko, pambira naman, college na kami. Hanggang ngayon, nag-expect kami. Ay, oo. Yan ang walang kamatayan. Lalo nating minamaster. No? Lalo tayong dapat nakakapakinig sa Panginoon. Okay? Spec ang ilagay ninyo. Ano yung sin?
na ipinakita ng Lord? Anong promise na ibinigay sa inyo ng Lord? Ano yung example? Ano yung command? O baka lagyan nyo pa ng PS, ito yung natutunan ko. Baka wala kasi dun no? Okay? Kasi bakit para sa inyo? Matitrain ninyo, nakakapakinig ka kay Lord. Pag sinunod mo yung mga spec na yon. Amen? Walang magsasabi dito na hindi siya kinakausap ng Diyos. Kung nag-expect tayo. Ito actually napaka-basic, no? Mga kapatid ko, kaya sa mga desisyon na ginagawa natin every day, kailangan natin talaga ang tulong ng Holy Spirit. Amen. Okay, next. Okay bang fellowship sa loob ng cell group? Kasi open ba ang lahat ng mga members? Nagbubukas ba? Kasi pag open daw, ang ibig sabihin nun, close sila. Grabe, no? Pag nag-open kayo ng inyong mga problema, ng inyong sarili, ibig sabihin, close kayo. Nagkakaanohan kayo. Amen? Yung pwede kayong makorek dyan. Amen? Okay, hamba, Judel, inaway mo naman ba ang kapatid? Parang siyempre si leader lang yung magsasabi noon, di ba? Open Kaya, di ba, close kayo niya, no? Ito, si teacher, si ma'am. Are you committed to each other? Okay? Masaya ba sa loob ng cell group? Do they care for each other, trying to meet their needs, to meet the needs of others? Alam nyo, ganito po sa cell group, diyan tayo magtutulungan. Kasi minsan, meron talagang pangangailangan Okay? Nagtutulungan, hindi lang puro si cell leader ang tutulong. Okay? Tayong lahat magtutulungan. Okay? Ngayon, ayun po, family kasi. Family kasi. Katulad ng may tumawag sa amin, nagte-text, Pastora, tulungan niyo ako. Ganun talaga yung ang dating ng cellphone. Sabi ko, alam na ba ng cell leader mo yan? Mahalaga po ang cell leader ang una nakakaalam. Si cell leader ang nag-report sa akin. Pero pwede naman din yung ganun kung emergency talaga. Pero ganun po yung setup natin. Okay? Hallelujah. And do they comfort one another? Nag-aaliwan ba tayo? O nag-iisnaban tayo? So, family tayo, Okay? Walang perfect pa na pagtiyatsagaan natin ang bawat isa. Amen? Pero we respect one another. Okay. Then, evangelism. Eto na, mga kapatid ko. 5 verses yan. Bakit naman hindi natin isasama yan sa ating ginagawa sa cell group? Ang sabi, ang bawat miyembro ba nag-evangelize? Ayan, isisiguro yan ng cell leader. Ngayon, ang sagot ay no. Ano daw? Something wrong. Something wrong. Pag hindi nag-evangelize yan, yung kasama natin sa cell group, something is wrong. Okay. So, pag something is wrong, anong gagawin? Itatama. Kasi wrong no? Itatama natin. Huwag tayo, hindi nag-evangelize, wala na tayong ginagawa. That is wrong. Then, if the answer is yes naman, nag-evangelize naman, eto, may susunod pang tanong. Okay? May convert. Nahayo nga, may convert ba? Meron bang napapanganak? Okay? If the answer is no, something is wrong. Kasi ipinangako sa atin yan no? Ano daw ang gagawin natin? Psalm 126 verses 5 and 6. If the answer is yes, may convert, then we ask the next question. Inaalagaan mo ba? Okay? Amen po ba? Praise God. So, malalaman natin na ang ating cell group ay effective kapag nangyayari itong mga bagay na ito. Amen? When the cell is doing these 4 basic functions effectively, then the cell is healthy. Okay? Pag hindi healthy ang cell, anong tawag doon?
Cancer cell. Pag hindi healthy yung cell, ano? Healthy cell or cancerous cell. Okay. Meron akong nakuhang katangian daw ng toxic cell group. Nakita nyo na to eh. Ang toxic cell group daw ay ito. Ang cell group leader laging late. Inconsistent ang cell meetings, hindi weekly. Chismisa na ang sharing. Kapag hindi na Bible-based at Christ-centered ang ginagawa. At panglima, lamang na ang kainan at banding. Okay. Ano ibig sabihin ng toxic? Nakakalas. Poisonous. Okay? Anong mangyayari sa ganyang cell group? Mamatay po yan. Magkakasawaan. Mga kapatid ko, ang Diyos po ang nagbibigay buhay. Oo. Siya ang nagbibigay ng paglago. Ay, hallelujah. Kaya nakaka-excite po ang pwedeng gawin ng Diyos sa mga cell groups natin. Hallelujah. Okay, tapos na po.